sanggol, kalong-kalong ng iyong ina. Munting sanggol, may ningning ang iyong mga mata. Batid mo ba kay raming naghihintay sa'yo, nananabig Nag-aabang ng pagsilang mo? Mga pastol sa sabsaban ay nagpupugay. tatlong hari mula silangan ay nag-aalay. Dalay ginto, kamanyang at mira, para sa'yo, Jesus, Hari ng sanlibutan. At nagsisiawit ang mga anghel sa langit. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, At sa lupa'y kapayapaan. Gloria in excelsis Deo. Munting sanggol, kalong-kalong ng iyong ina. munting sanggol, may ningning ang iyong mga mata. Batid mo bang kay raming naghihintay sa'yo, nananabig Nag-aabang ng pagsilang mo? Mga pastol sa sabsaban ay nagpupugay. Tatlong hari mula silangan ay nag-aalay. Dalay ginto, kamanyang at pira, para sa'yo, Jesus, Hari ng sanlibutan. at nagsisiawit ang mga anghel sa langit. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan. Gloria in excelsis Deo. At nagsisiawit ang mga anghel sa langit. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis
Prayer to San Lorenzo Ruiz. O God, our loving Father, your Son Jesus Christ delivered himself in sacrifice to you for the love of humanity. Inspire us to love you with all our heart to the point of sacrifice. Your providential hand led your servant San Lorenzo Ruiz and companions to the land of Japan to imitate the sacrifice of Christ and to proclaim the gospel of truth and the message of salvation. He beseeches you through the intercession of these holy martyrs that we be given the grace of remaining faithful to you always as they did, that the light of the gospel illumine all corners of our Christian motherland and of all countries near and far for your greater honor and glory and our sanctification. We ask you this through Christ our Lord. Amen. San Lorenzo Ruiz and companions, pray for us.
Magandang gabi po mga kapatid. Ngayong gabi ay ating ipinagdiriwang ang panghating gabing misa bilang pagsalubong sa Pasko ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mamumuno ng banal na misa ay ating Rektor Cura Paroko, Reverend Father Andy Ortega Lim. Magsitayo po ang lahat. Mabuting gabi po sa inyong lahat. Mabuting gabi po, Father Andy. Ngayon pong gabi, ating sinasalubong at ipagdiriwang ang Pasko, ang kapanganakan ni Jesus. 4 na linggo tayo naganda, kaya yung 4 na kandila sa ating korona ay may sindi. Sa pagsalubong natin kay Jesus, ating sisindihan ang 5 kandila, ang kulay puti, ang tunay na liwanag na kailangan natin hindi lamang para gabayan tayo, kundi upang linisin tayo. Simulan po natin ang banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang karapat-dapat tayo sa pagdiriwang na ito, atin munang aminin ang ating mga pagkakasala. Sabay-sabay po tayo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid
na luma akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggang. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasikat mo sa gabing ito ang sinag ng iyong liwanag na totoo. Pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag sa kalangitan, na ngayon aming pinatutuloy sa aming pamumuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Magsiupo ang lahat. Ipinahayag ni Propeta Isaías ang pagsilang ng isang sanggol na siyang magiging Mesiyas at Prinsipe ng Kapayapaan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang Malaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madyan. Binali mo ang paghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki.
Ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang mamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na makapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipinagkaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at pananatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ating sumilang ngayon manunubos, Kristong Poon. Sa ati sumilang, ngayon manunubos, Kristong Poon. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Ang poon ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa ati sumilang, ngayon manunubos, Kristong Poon. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa ati sumilang, ngayong manunubos, Kristong Poon. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak ay mag-aawitan. Sa ati sumilang, ngayon manunubos, Kristong Poon. Ang poon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa igdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Sa ating sumilang, ngayon manunubos, Kristong Poon. Hinihikayat tayo ni San Pablo na mamuhay ng matuwid at tapat sa mga utos ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdamin makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan. Ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Kristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ito'y balitang masaya
manunubos sumilang na sa ati Kriston, poon siya. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, niutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagtatalang ito'y ginawa ng Cireneo, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampan. Samantalang naroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampi ng sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupain ding yaon ay may mga pastol na nasa parang, nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Pakibati naman, maligayang Pasko. Sa gabing ito, ang Ebanghelyo inilalarawan kung paano ipinanganak si Jesus. Ano po ba ang naganap sa unang Pasko? Una po, kagampan, oras na ni Maria para manganak. Walang matuluyan. Puno lahat ng tuluyan. Wala silang mapuntahan. Kaya, napunta sila sa isang sabsaban. Hindi lang ito simpleng tagpo na kung saan si Jesus ipinanganak sa sabsaban. Makahulugan po ito. Bago po magpandemya, minsan may misa ako sa Patay, sa may SM North, sa likod may simbahan doon. 6:00 yung misa,
Mukhang di ako aabot, matatraffic ako. Sumakay ako ng MRT, rush hour. Ganun pala pag rush hour ng MRT. Tulakan, balyahan, siksikan. Halos dikit-dikit na kami. Alam naman natin yan. Pero, kahit na punong-puno yung MRT, lagi may puwang sa pasahero. Kaya pagdating ko sa SM North para magmihis sa Patay, yung polo kong suot, basang-basa ng pawis. Wala kong pamalit. Pero ang natutunan ko doon, kahit hindi magkakilala, kahit nagtutulakan, kahit nagsisiksikan, laging may puwang pag sumakay ka ng MRT. Parang jeep lang din naman yan. May animan, may pituhan, mga mahaba, 8 yata o 9. Kuminsan halos kapirasong pisngi ng puwit mo na nakaupo. Meron pa rin puwang. Walang matuluyan si Maria. Pero may puwang sa sabsaban. Wala man lang tumanggap sa kanila. Pero ang Diyos ang naghanap ng puwang. Marahil kung minsan, wala tayong oras sa Diyos. Pero ang Diyos maghahanap ng paraan para may puwang siya sa atin. Marahil kung minsan, wala tayong oras sa Diyos, wala tayong puwang para sa Diyos, pero ang Diyos maghahanap ng puwang para makasama tayo. Kaya si Maria, pinanganak sa sabsaban. Walang hotel, walang motel, walang apartment, walang apartel. Sa sabsaban, naghanap ng puwang ang Diyos para ipanganak sa mundo. Kaya atin palang ipinagdiriwang ang Pasko. Dahil Diyos ang naghanap ng puwang. Gumawa ng paraan ng Diyos. Di baling hindi sa hotel. Di baling hindi sa klinik. Basta ipanganak lamang upang makapiling ng tao. Ano man ang kalagayan natin, may dahilan para ipagdiwang ang Pasko. Dahil Diyos ang naghanap ng puwang para makapiling ng tao. Pangalawa po, sinasabi din sa Ebanghelyo, nagpakita ang anghel sa mga pastol at may nakita silang liwanag na maningning. Liwanag na hindi kumukurap. Liwanag na hindi mauubos. Liwanag na hindi mamamatay. Lahat po ng liwanag na nakikita natin, pwedeng mamatayan. Ang kandila, mauubos. Ang mga ilaw, pwedeng mapundi. Pwedeng mag-brown out. Kung may generator ka, pwedeng maubusan ng gasolina. Ang solar panel, nauubusan din pag ubus na yung nasa baterya mo. Pero sa Ebanghelyo, ang sinasabi, liwanag na hindi mauubos. Ano pong kahulugan nito? Ang Pasko ay hindi lamang para sa mga masaya. Ang Pasko ay para din sa mga malungkot. Hindi naman lahat ng tao ngayon masaya. Marami din malungkot. Namatayan ng mahal sa buhay. Hindi kasama ang mahal sa buhay. Nawalan ng hanap buhay. Nawalan ng negosyo. Nasalanta ng bagyo. Sabi ko nga kagabi sa misa ko, o kayo ng umaga,
yung mga isla sa Coron, Palawan, sinira ng bagyong Odette yung mga bangka ng maing isda. Para kang nawala ng buhay. Parang pinutol yung bloodline mo. Yun ang hanap buhay mo. Parang pinutol. Buti na lang may Pasko. Ang liwanag na si Jesus ang magbibigay ng lakas at pag-asa. Ano man ang kalagayan mo, lumapit lang kay Jesus. May makikita kang liwanag. Pagdasal po natin yung mga malungkot sa Paskong ito, yung mga bigo na walan, nagdurusa, nasa piitan, pagdasal natin na maramdaman pa rin nila ang Pasko sa pamamagitan ng ilaw na si Jesus na nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay liwanag. Ilang beses ko po ito nabanggit. There will be times we will feel hopeless. But remember, we are never helpless because we have Jesus. We may be hopeless, but we will never be helpless. Sa isang banda, we may feel helpless, but we will never be hopeless because we have Jesus. At pangatlo po, at panguli, sinasabi sa Ebanghelyo, ipinanganak si Jesus sa isang sabsaban. Napakasimple, napakapayak, sabsaban. Wala tayong nakikita niyan dito sa Maynila. Dati alam ko sa Tondo meron pa. Yung may mga kalesa. Alam ko sa Tondo may mga meron pa niyan dati. Wala na yata ngayon. Sabsaban. Ano pang kahulugan nito? Na ang Diyos ay hindi lamang makikita sa mga malaking mga kaganapan. Ang Diyos din ay makikita at madarama sa mga simpleng pagkakataon. Kaya minabuti ng Diyos na ipanganak sa sabsaban upang ipaalam sa atin, ipahatid at ipabatid sa atin na ang Diyos ay nasaan anuman ang kalagayan. Nandun ang Diyos. Hindi lamang sa malalaking simbahan, ang Diyos din ay sa maliit na kapilya. Di lamang sa mga gandang simbahan, katulad ng ating simbahan, ang Diyos din ay nandun sa mga luma at alos magiba ng simbahan. Ang Diyos ay hindi lang sa mga simbahang maliwanag katulad ng ating simbahan. Ang Diyos din ay nandun sa walang kurente ngayon dahil nasalanta ng bagyo. Kaya may dahilan po pala para ipagdiwang ang Pasko. Dahil ang Diyos ang gumawa ng paraan para magkaroon ng puwang sa buhay natin. Mawalan man tayo ng puwang para sa Diyos, maghahanap ang Diyos ng puwang. Kalimutan man natin ang Diyos, makikita pa rin natin ang liwanag ng Diyos sapagkat laging mananatili ang kanyang liwanag. Saan man tayo naroon, nandiyan ang Diyos. Sapagkat ipinanganak sa isang sabsaban upang ipaalala sa atin, saan man pumunta ang tao, nandun ang Diyos. Muli po sa inyong lahat, maligayang Pasko. Palagpakan natin si Jesus. Magsitayo pong lahat at sabay-sabay natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa
Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Yumuko sumandali ang lahat. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayong gabi, niyayakap mo, Ama, ang aming pagkatao sa kapanganakan ni Hesukristo. Kami ngayoy dumudulog sa iyong mahabagin at mapagpalang pag-ibig. Sa bawat kahilingan, Panginoon, manahan ka sa aming piling. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Patuloy nawang gabayan ng aming Santo Papa Francisco at ng aming Obispo ang kawan ng Diyos tungo sa kagalakan at kapayapaang hatid ng anak mong si Hesukristo sa pamamagitan ng kanilang pagiging mabuting saksi ng mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Sikapin nawa ng mga naglilingkod sa pamahalaan na magkaisa sa kabila ng magkakaibang pananaw para sa ikauunlad ng bayan at ng bawat mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Magtulungan nawa ang bawat isa upang matigil na ang pandemyang dulot ng COVID-19 sa pamamagitan ng tapat na serbisyo ng gobyerno, sapat na pagkalinga sa mga frontliners at disiplina ng bawat mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Maipaalala nawa ng sanggol ng Bethlehem ang kagandahan ng pagkadalisay at payak na pamumuhay laban sa makamundong ideolohiya ng pagkanya-kanya at konsumerismo. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Yakapin mo, O Diyos, ang iyong pagmamahal at awa ang mga kapatid naming sumakabilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Sama din natin sa ating panalangin ang mga pasasalamat at kahilingang alay sa misang ito at sa mga nagdiriwang ng kailang kaarawan at anibersaryo. Patuloy nawa silang pagpalain at para sa kagalingan ng lahat ng may karamdaman, gayon din para sa kaduwalhatian ng lahat ng kaluluwa. Mapagmahal naming Ama, patuloy mong ibaling ang iyong pagkaling at pagtubos sa iyong sambayanan. Tunay nawang isilang ang Mesiyas sa aming mga puso upang ganap naming madamat may pamahagi ang iyong kapayapaan, kagalakan at pagmamahal na siyang bunga ng pagdating ni Jesucristong anak mo at aming manunubos. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang maligayang Paskong ito ay loobin mong maipagdiwang ng may paghahaing puspos kagalakan. Ngayong ang pinagbuhatan ng aming kaligtasan ay yung ipinamamalas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na iba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan, ang anak mong di na iba sa iyo ay siyang isang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel ay gisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gay banal mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pigtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ng hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinihialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo, isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linggapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo abang indapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak, kaysa na mga apostol, ni San Lorenzo Ruiz at ng lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Atin pong awitin ang Ama namin. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahang makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Announcements. Pasko. Sa ika-25 ng Disyembre, araw ng Pasko, Holiday of Obligation. Ang mga oras ng misa ay alas 8:30 ng umaga, alas 10 ng umaga, alas 12:15 ng tanghali, alas 5 ng hapon, at alas 6 ng hapon. New Year's Eve Mass. Sa ika-31 ng Disyembre, bisperas ng bagong taon, ang oras ng New Year's Eve Mass ay ganap na alas 8 ng gabi. Bagong taon. Sa ika-1 ng Enero, bagong taon at dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos, Holy Day of Obligation. Ang mga oras ng misa ay ganap na alas 8:30 ng umaga, alas 10 ng umaga, alas 12:15 ng tanghali, alas 5 ng hapon, at alas 6 ng hapon. Pamaskong handog. Patuloy po ang ating taunang Christmas project, Timba ng Pagmamahal, Handog ng Poong May Kapal. Isang pamilya ang maaari ninyong mabiyayaan ng grocery items sa halagang 350 pesos. Maaari po silang bumili ng timba sa main entrance ng simbahan or sa parish office. Maraming salamat po. Salamat po sa inyong pakikiisa sa ating misa at sa patuloy na nakikiisa sa ating live streaming. Salamat din po sa patuloy niyong pagsuporta sa ating Timba Gift Giving Project. Hindi po dito nagtatapos ang Pasko. Ngayong gabi pa lang nagsisimula ang Pasko. Kaya ang tawag dito, Christmas season. At patuloy po ang panawagan para sa timba. Sa araw na ito, ang naibigay na po nating timba, 200 sa Maricaban, 200 doon sa may Fatima, sa Pasay, 200 sa Baseco, 200 na timba sa Soledad, yung simbahan dyan sa kapitbahay natin, 300 sa Isaputing Bato, 200 sa Tarlac, yung asilo, 100, yung mga madre ni Mother Teresa, 100, at kanina nag-text yung isang pari na taga-Tondo, baka meron na tayong sobras, di ko pa sinasagot, nagbibigay din tayo. Kaya mahigit 2,000 na po. At dito sa paligid, ang naipamigay, mahigit 700 timba. Kaya salamat po sa inyo. Sa inyong mga munting alay, may mga nasiyahan. Di natin namamalayan sa kanila malaking bagay na yan. Kaya maraming salamat po sa inyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang namin ng maligayang Pasko, pagindapatin mong kami makasalo sa pamumuhay ng anak mong kalugod-lugod sa iyo bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Sa ngalan po ng mga kasama kong pari, si Father Siegfried, ang ating parochial vicar, si Father Joaquim, ang ating guest na nag-doctorate, at si Reverend Deacon, kasama ang ating technical team, ang opisina, ang staff ng Binondo Church. Maraming salamat sa inyo. At salamat din po sa lahat ng volunteers natin na walang kapaguran kahit may mga karamdaman, hindi nagsasawa. Suklian ng Diyos ang inyong kabutihan sa lahat ng ating volunteers. Muli po sa inyong lahat, maligayang Pasko. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.